Thank you. Yes. And then we call the mug Goguma mug. Because it looks like a potato. Okay. Try natin to. Enoki mushroom fries. Right. Sa mga mahilig sa fries, healthier choice. So, punta na kayo dito sa Aegyo. Healthier choice. Tapos, mas masarap pa sa fries para sa akin. Okay na yung snacks to, ah. Diba? Sweet siya, pero hindi mo mapagkakamalang, guguma. Sarap siya, no? Ubusin ko na. Masarap siya talaga. Masarap dito, ah. Seryoso, ah. Okay, ano? Sirain na natin yung artwork nila. Ang aking Biscoff latte. Creamy, tasty, at I'm sure magugustuhan ng maraming tao. Pero hindi po mawala talaga sa panlasa. Ito pa rin ako. Ito talaga, guguma drink. Ng 2025. So here we have the kimchi arancini. So it's a kimchi risotto and cheese mozzarella ball. The rib eye with kimchi fried rice and gochujang butter. And of course, our bestseller, the mandu caramele with gochujang marinara. I wonder kung gaano kahirap yung preparasyon nito, no? Handmade daw po kasi yun, Sir Gob. So here we have, of course, our cakes. It's what built our building. We're best known for our desserts, and that's really how the brand started. The brand core was to send love with Aegyo cakes. So that's how you love people. And how I will send love to farm to table is through our decorated cakes. Wow. And then I will ask for your help for our last drink. So this is the Blizzard Brulee. Miss Jelly, please put the cheese foam on top. First, sir, what sugar? Just torch the brown sugar. Food explorers, please watch and support My Ilonggo Girl Monday hanggang Thursday, 9:35 p.m. Starring Jillian Ward and Michael Sager. Ako naman po si Jellybe Isarena, aka Daisy. Thank you! You sure? Ako na? Opo. Sige. Tuloy ang food trip ni na Jelly at Richard sa isang Japanese restaurant that serves ramen in a sizzling bowl. Nangingibabaw yung lasyo ng shrimp. Tsaka ang laki po. Sulit. Marami na tayong pinagsaluhang ramen dito sa Farm to Table. Pero sa newest discovery ni na Jelly at Richard, ang traditional ramen, hinahain ng may hot and steamy twist. Our family really likes ramen and other noodle dishes, but we also like to talk a lot when we're eating. So it tends to get cold, and then my parents thought, okay, why not let's have it in a sizzling bowl so it retains its heat longer. We've been serving sizzling ramen since 2018, and so far the customers and guests have been enjoying the experience naman of pouring the soup while it bubbles in the bowl, and kids tend to like it as well. So that's always a good family fun thing to do. Our ramen is inspired by New York style ramen. So it's tori paitan style, which means it's made with chicken broth and it's served in a sizzling hot plate. So the flavors of the broth condense and then they mature into a different smoky flavor. Hello, Food Explorers! Excited na ako! Alam niyo kung bakit? Darating ng ating sizzling tomato seafood ramen. And syempre kasama natin si Sir Richard, aka Sir Gob ng My Ilonggo Girl. Hello, Ma'am Jelly. Hello po, Sir Gob!
nice to be with you here. For today's video kasi Excited parang na. tayo Japan na yun, no? Okay. Seafood ramen. Mm. Extra soup and then the sun timer. Once na matapos po yung sun timer natin, pwede na po natin isalin yung extra soup to avoid overflow. Uy! Tapos na. Okay, there you go. Sige. You sure? Ako na? Opo. Sige. Yeah. And there you go. Nangingibabaw yung lasya ng shrimp. Tsaka ang laki po. Sulit. Yeah. Careful na lang po tayo sa bowl, mainit po. Cheesy curry beef. Ayan. Parang ayoko pong galawin. Bakit Bakit ganyan po? yung presentation? Oo man. Oh, masisira na yung tsura niya, sir. Chicken Manila. Gyoza. Ako naman isa sa favorite ko sa Japanese yung gyoza. Kasi convenient kainin, di ba? Kung i-rate niyo po, out of 10. Let me check. Yung gyoza, masarap siya. Again, puno ng siksik ng naman. Then, ito namang curry. So, hindi lang sa amoy, no? Pati sa lasa. Malasa mo talaga yung curry. Original chicken karage. Chicken karage. Sizzling carbonara udon. Ito lang. First Ngayon time. lang po ako nakaano Yes. ng carbonarang Ginawang sizzling. yung wala pong ano, ang alam ko lang po kasing carbonara yung may sauce na white. Tsaka first time na may Japanese restaurant na may carbonara. Interesting thickness ng no? Lasang carbonara na typical. Okay. Tapos, ang nag-ano doon sa kanya, yung may, ano po yun, parang may, gawa nung sinisling siya, may aftertaste. Yung Parang, aftertaste, mas nanood yung lasa. Tapos gusto ko yung pagka-chewy niya, no? isa lang masasabi ko pag kumain kayo dito, babalikan. Reggie. Susunod, bibigyang pugay natin ang isang traditional dish ng mga kababayan nating Maranao. Gagawa tayo ng pia para na manok. Sa pag-ikot natin, napansin ko lang yung mga tinatanim nila dito like sakurab, which is a native scallions. First time ko to na-encounter nung napunta ako sa Quiapo. And then, na-introduce sa akin ang palapa. So, sa Southern Philippines, lalong-lalo na doon sa bandang Mindanao, yung Maranao cuisine is mostly using yung tinatawag nga nating palapa. So, yung palapa natin, pwede ko siyang ma-compare sa sambal. Kadalasan ito minimix with grilled tuna, chicken, beef, actually any protein. Pero yun nga, there's a certain process ng paggawa nila dito. And traditionally, gumagamit sila ng almeres. So pag sinabi nating palapa, pinaka-main ingredient talaga dyan is yung ating sakurab. Na nagbigay sa akin ng idea, since may nakita rin akong pag-alagala nilang manok, na gumawa ng isang traditional Maranao dish na pia paran. Gagawa tayo ng pia paran na manok. So yung ating sakurab, ito para siyang leeks, para siyang spring onions, pero mas flat. So parang more on chives yung itsura ng leaves niya. Pero ito kasi yung tinatawag nating sibuyas na Tagalog. So may bulb ito kumpara doon sa spring onions na puro stem lang. And based dun sa mga Muslim na nakausap ko din, this is endemic sa Pilipinas.
So ready na yung ating sakurab. Another component ng ating palapa is ginger. But this time, since available din dito sa farm, nagamit din tayo ng galanggal. Galanggal compared sa ginger, same with sakurab, mas subtle yung flavor nito. Ito yung third key component, spice. Kailangan yan may angas. So depende na lang sa preference ninyo kung mas marami, sakto lang. So since ready na yung ating parang paste, tabi lang natin. Now for our chicken, meron tayo dong free range na nakita kanina. Ito yung maganda kapag nagpo-process ka ng free range na chicken. Nakita mo yung taba. So let's set that aside. Pagbamantikain natin yan mamaya. Isa pa dun sa siguro must-haves when you're doing piyaparan is yung ating luyang dilaw or turmeric. Then yung ating onions. Oil sa pan. Siguro mga 2 tablespoons lang. Kasi nga, gagamitin natin yung mantika or taba ng ating manok. Maganda na yung browning na nangyayari dun sa ating pan. So yung ating kamatis, sibuyas, at luyang dilaw. Lagay na rin natin yung ating palapa. Isa sa mga characteristics ng piyaparan na kinopya ko doon sa isang dish na sinuserve ko sa aking restaurant ngayon, yung paggamit nila nung grated coconut. And pag sinabi nating piyaparan, it has to be cooked in coconut cream. Yan natin ng kaunti. We're gonna add siguro yung remaining natin pagpaluto na yung ating chicken and some chicken stock. Season lang natin ng fish sauce. And pepper. Since we are using a free-range chicken, ito lalambot siguro mga 45 minutes to an hour. You might need to replenish yung chicken stock once in a while para hindi siya masunog or mag-dry out masyado. But after that, pwede na tayo mag-serve. Putserong dilaw. So, na-achieve naman natin yung iba yung sweetness ng carrots kapag na-intensify yung sugar, no? Tsaka hindi yung, ano ba, yung mashing na yung, ano na, yung carrots masyado. Pang baby na. The dishes that we normally do here, may application na rin ng modern technique. Medyo dinideconstruct lang din ng kaunti yung ibang elements. Pag titingnan mo siya, hindi naman siya putsero, but you have the elements of saba, you have the carrots, yung starch natin, which is the squash or pumpkin, ginawa nating sauce. So yun po yung mga minimal tweaks doon sa technique na kadalasan one-pot dish lang yun. Ano po normally yung ino-offer ninyong food? Farm to table din po ba yung? Ganun din. Actually, yung mga produce products na nandito, livestock, yun din yung ginagamit namin din talaga.
Yung tinola na ino-offer, yun, manok din talaga ng farm yun. Kadalasan pag nag-order tinola, sinasuggest namin doon sa guest, order in advance kasi yung freshly slaughtered pa yung manok. So hindi frozen talaga.